So, may ibang sheet po na naka-protected. So, dito tayo sa encoding tool. Then, click right. Tapos, dito, unprotect sheet. Ito na, unprotect na po siya. So, click this column. Then, find sort and filter. Then, filter. So, dito po, filter. Okay, lalabas ito ng mga arrow. Then, click this arrow. So, eto. Actually, chinek ko to siya kagabi. Na-change ko na po siguro. Ang nakalagay dito, Eastern Samar ang iba. Dapat po Eastern Visayas lang nakalagay dito sa region. So, napalitan ko na ang iba ng Eastern Visayas. Pero dito po, itong mga blanco, dapat wala po siyang blank. After ng isang household, dapat tuloy-tuloy lang po siya. So, tanggalin po natin itong mga blanks dito. Pero i-check po muna natin baka may encoded din. So, dito, tingnan natin. Tingnan muna natin kung hanggang 537. So, check natin. Unselect, select all, then blanks. So, makikita po natin lahat kung etong mga blank, anong mga blanco. So, ito. Kung wala talaga siya encoded dito na beneficiary, delete nyo po ito na mga blanks. Then, back to select all. Pero kung may blanco po talaga, hindi nalagyan ng region, lalagyan po yan. Then, okay. Then, next, itong column na province. So, nakita po natin dito, Samar lahat nakalagay. Okay po siya. Pero tingnan natin kung meron pa siyang blanco. Okay, maraming blank kasi naglagay po kayo ng space after isang household. So, yun po, i-delete natin yung mga spaces. So, back to select all po tayo bago tayo mag-proceed sa another column. Sa municipality, dapat po Santa Margarita lahat na nakalagay. So, ito, okay lang, merong Santa Margarita siya lahat. Tingnan natin kung may blanco. So, yun, may blanco. Then, select all. Back to select all po tayo before we proceed sa next column. Dito, Barangay Abilino, dapat po lahat Barangay Abilino siya nakalagay. So, meron po talaga itong blanco kasi. So, back to select all. And then, okay. Tapos dito po sa Barangay PSGC, hindi po ito nalagyan ng code. So, tingnan po natin dito, dapat naglagyan po siya lahat ng code. Tingnan po natin dito sa reference, ang Barangay Abilino kung anong code po siya. So, dito po nakalagay, dito po tayo magbabase, itong PSGC+. So, Barangay Abilino, ito po yung code niya. So, i-copy nyo lang po ito, and then paste po dito. So, lahat po ito, same lang ang code kasi ito po yung code ng Barangay Abilino. So, lahat lagyan po. So, ito marami talagang blanco kasi wala nakalagay. So, i-check nyo po, baka ito maliit. So, okay. Proceed tayo dito sa street and address. Okay lang po, walang street and address. And then, dito sa Purok Zone, lagyan nyo po yung household head lang. Kung may Purok Zone, Purok or Zone. Name ng... Opo, ng barangay. Ng Purok Zone or Purok or Zone ng barangay. Kung may dance. Tapos sa contact number, maraming blanco. Ito po dapat nakalagay lahat ng cellphone number. Kung wala naman pong cellphone number ang isang household, ang BHW po na contact number ang ilagay. Or ang neighbor po nila. So back to select all. And then okay. Then dito po sa housing unit,
So nakita ko po dito maraming housing unit. Ito pong housing unit, kung ilang family sa isang household. So ang nilagay po dito ang number lahat kung ilang household itong na master list nyo. So dapat po ang nakalagay lang 1 or 2 or 3 or kung ilang household sa isang kung ilang family sa isang household. So ito po, marami po talaga kayong uulitin dito base doon sa ating master list, sa ating hard copy. Kasi umabot siya ng 68. So, dapat 1, 2, 1 kung isa lang, 1 or 2 kung until dalawa, or 3. And then, ang lalagyan nyo lang po ng values, itong number, ang household head lang. Ang members niya, wala na po. So, ito, marami siya. So, check nyo na lang po doon sa inyong hard copy. Makikita nyo naman po doon kung ilang family sa isang household. Then last name, makikita nyo dito ang mga spelling. Kung diskumpiyado po sa spelling, so pwede nyo po siya i-check. Pwede nyo siya palitan. So back to, select all, then ang mga blanco. Kung may mga blanks. So para mas madali po ito, delete nyo muna yung mga spaces after isang family. Pwede nyo po i-highlight ang household head para di kayo malito. Every household head. Then, dito again sa name, ganun din po ang gagawin. Tingnan nyo kung ano ang mga blanco. Then, lagyan nyo po kung may blanco, nakabase lahat sa ating hard copy. Same as dito sa ating middle name. So, kadalasan, ang iba wala talagang middle name. So, lagyan nyo na lang po ng dash na. Tapos dito, hanggang 1 to 12 lang po tayo. So, okay ito kasi 1 to 8. So, ang ating basihan, ito po dito. Ito, 1 to 12. Then dito po, 1 or 2 lang dapat. 1 for women and 2 for man. So wala dapat male or female or M or M. So okay, ito 1 or 2 lang. But tingnan nyo po kung may blank. So ito for sure merong blank. Then i-check nyo rin po kung itong 1 or 2, kung female or male ba talaga sila. Then sa age also, tingnan nyo po kung may blank. And then dito sa month, dapat 1 to 12 lang tayo. So okay, ito 1 to 12. And then sa day, 1 to 31. So 1 to until 31, okay. So check niyo po every column kung may blank. Then dito sa year, dapat hanggang 2023 lang po tayo last year. So okay, ito until 2023. Then dito naman po sa menstrual history, 1 to 3 lang dapat. 1, pag yes, ating mga wara, 10 to 49 years old. And then, pababa, 9 pababa, no po ang ilagay. And sa ating mga lalaki, ang man, 3 po ang ilagay, not applicable. So, okay lang po dito na may blanco kasi pag 3 ang answer nyo, so wala na yun dapat. Skip this question na siya. And then, pag merong nakalimutan talaga ang kanilang LMP, i-dash nyo na lang po. And also dito sa pregnancy status, dapat mga female lang lahat. No.
po siya lahat. So, meaning ito na barangay, wala po siyang pregnant. Okay. So, adi po ng mga blanks, kung i-dash na lang po ninyo. IP status, wala po tayong IP status. So, okay po ito, 2 lahat nakalagay, no. Be sure po na wala siyang spaces or walang blanks. Ang sa 4-piece, pag nilagyan po ninyo ng yes, 1, so dapat po may nakalagay na 4-piece number. Pero kung nakalimutan po talaga nila, dash na lang po. At ang member lang po talaga ang lagyan natin ng yes. And ang 4-piece number. Ang mga member na po, wala. Also sa PhilHealth, ganun din po. Ang member lang lalagyan ng yes and PhilHealth number. Kung meron sila, kung naalala nila. And dito sa caregiver, 0 kung not a caregiver and 1 kung caregiver. Excuse na po muna. Excuse. Hindi sa caregiver, dapat wala siyang blank. Wala. So, Mga members. So kung wala sila, kung walang bata po sa isang family, 0 po ang ilagay. 0 lahat. So dapat wala po itong blank dito. Check na. So maraming blank. Lagyan niyo po siya ng 0. Back to select all. And then, dito po, kung kanina sa family number, ang household head lang ang lalagyan natin ng number, dito naman po kasali na ang member. So kung halimbawa, household family number 1, 1 po pati ang member. Then 2 kung until 2 sila or 3. So ganun po siya pag household master list cleanse. So meron pong tanong, naintindihan po kung paano siya i-cleanse.